Hello, hello, Leo Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for December 22 hanggang 28. So mga Leo, ano po naghihintay sa inyo sa mga petsa na yan? We'll see, we'll see. So let's begin. Inhale and exhale. Spirit Guide, Holy Spirit. Bigay natin kay Leo ang sagot sa kanilang tanong at mga mensaheng dapat nilang malaman this week. So, in your core energy, meron po kayong the Seven of Wands. In the area of what you need to focus, you have the Emperor card. In the area of what you need, you have the Page of Pentacles. Yes. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Chariot card. Lovely. In the area of your near future, meron po kayong the Page of Cups. 2 pages. Something new is coming. Congrats po. In the area of your challenge, meron po kayong the Six of Wands. In the area of your fortune, you have the Six of Cups. Beautiful, beautiful, beautiful. In the area of your divine messages, meron po kayong the Three of Pentacles. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siya bubuksan at the end. But first, mga Leo, thank you po muna sa mga donations po ninyo at saka po sa mga hindi nyo pag-i-skip ng ads. Yan lang po yung tanging paraan to support me sa tuwing meron tayong libreng reading. Kaya salamat po. Thank you rin po sa mga likes and comments nyo sa akin every single video. Malaking tulong din po yan. Salamat po sa comment. Kahit mag-hi lang kayo sa baba, salamat po. So, at the background of your energy, you have the Death card. Okay, panahon na to para mag-transform ka, Leo. Itong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, siguro may mga na-realize ka na parang, uy, siguro itigil ko na to. Uy, siguro kailangan ko nang baguhin to. Ay parang outdated na tong isang bagay, hindi na siya fresh or hindi na to maayos. Baka kailangan ko nang i-renovate, kailangan ko nang i-overhaul or baguhin yung itsura, baguhin yung ayos, no? Marami kang tinatransform this week. Ganon din, halimbawa, pagdating sa yung schedule, kung dati na-realize mo, ay, mas bagay pala ako sa gantong oras ko na lang simulan. So, marami ka mga pagbabagong i-apply this week na makakabuti sa'yo at talagang swak para sa'yo. Okay? So, congrats po. In your card of the week, meron po kayong growth. Yes, growth is a journey. Trust each step. Sabi dito, kung gusto mo talagang mag-grow, kailangan nating baguhin yung mga bagay na kabago-bago at yung mga bagay na talagang nangangailangan ng update or level up or upscaling, di ba? So, huwag mo daw katakutan yung changes because those changes are really, really needed this time sa buhay mo, Leo. Okay? At the center, meron po kayong the Seven of Wands. Seven of Wands is all about defending yourself. Nakita ko dito na may mga bagay na hinahayaan mo lang before na parang, okay, sige, hayaan na. Huwag na i-big deal, huwag na i-big deal. To the point na parang nasanay sila sa ganong sistema mo lagi. Kaya parang hindi rin nila alam na na-violate ka na nila or disrespect ka na nila at some point. Kaya you need to impose that boundaries na parang, hoy, hanggang dyan lang kayo. Hoy, sobra ka na. Hoy, yan bibig mo. O kaya, hoy, bag ko yan, ba't mo kinukuha? Hoy, sapatos ko yan, pinsan. Bakit hindi ka mala nagpapaalam? So, you need to impose those respect. You need to impose that boundary para sa kanila. Kasi, kailangan mong i-honor yung katahimikan ng buhay mo. Kailangan mo i-honor yung naramdaman mo. Kaya sometimes, may mga bagay sa buhay natin na hindi natin kailangan palagpasin. You need to defend yourself. You need to defend your post. Okay? Sabi rin dito, kung may mga changes kang gustong i-implement sa buhay mo, example, ayaw mo na sa gantong trabaho, lilipat ka na sa ganong trabaho kasi okay ang sweldo, pareho lang naman, pero mas relax doon. Pero syempre, maraming tao sa paligid mo ang pinipigilan ka, minamaliit yung iyong gustong gawin. Ikaw naman kailangan mo ipakita sa kanila na, no, this is my decision. I'm gonna stand by this. You don't need to persuade me into thinking na mali ako, ganyan-ganyan. So, kailangan talaga pag alam mong kaya mo, kaya mo. Pag alam mong iyo, iyo. And you need to stick to that and defend that. Okay? The Seven of Wands being clarified by siya nga pala, Leo, since ito po ay Christmas reading, no? Ano yung mga Christmas wish mo? I-comment mo na sa baba. It will come true, okay?
Seven of Wands being clarified by the Knight of Cups. Yes, Knight of Cups, here sabi na yung spirit cards, you need to confront your emotions. Kailangan talaga harapin mo yung nararamdaman mo at panindigan mo yung nararamdaman mo. Huwag mo isantabi yung isang bagay na naman para sa ibang tao or mag-sacrifice ka na naman para sa greater good, no? Nakita ko dito ng panahon na para i-honor mo yung sayo. Panindigan mo yung alam mong dapat mong gawin na magpapalaya sa'yo, magpapakontento sa'yo, at magbibigay sa'yo ng satisfaction. Kasi kung yung naramdaman mo ay ifo-forget mo na naman at ibabaon mo na naman sa limot, sayang, di ba? So now is the right time for you to stand tall and pursue what you want, okay? Use your heart, use your emotion, harapin mo yan para alam mo yung gagawin mo. In the area of what you need to focus, meron po kayong the Emperor card. You need to focus on your brave action. Panahon daw ngayon para magpakatapang, no? Leo, sa mga bagay na gusto mong gawin, mga bagay na gusto mong i-execute, mga bagay na gusto mong makuha para sa sarili mo. Sabi ng yung spirit guides, hindi ka daw dapat nagpapadala sa negatibong komento ng iba. Marami sa inyo, kaya naman, mahusay naman, yakang-yaka mo naman yung gagawin, pero makarinig ka lang ng negatibo, nalilihis ka na ng landas, na naiiba ka na or pinapanghinaan ka na agad. Yung energy bumababa, lobat agad. So, kailangan ikaw sure ka sa sarili mo at sa gagawin mo para kahit anong butangera ng mga tao sa paligid, hindi ka maapektuhan. Okay? So, kailangan talaga tayo ay maupo, may dignidad, may power, may kalakasan na gawin yung mga gusto natin sa kabila ng mga taong negative sa paligid. Okay? I-clarify natin yan. The Emperor cards being clarified by... Oops, dalawa sila, no? Emperor card. The Four of Swords. Yes, sabi dito, you need to really be assured, no? At huwag kang magkaroon ng mga pangamba masyado. Nakita ko dito na kung ano lang yung kaya mo. Huwag mo masyadong pangunahan din yung mga bagay-bagay. Bigyan kita example ha. Halimbawa, nagpakatapang ka today sa mo. Sige, lalaban ako, magka-apply ako doon. Pero imbis na mag-apply ka lang, puro ka pangamba na, ay, kaya ko ba? Ay, ayos ba yung damit ko? Ay, baka puro university doon. Wag na kaya. Pinapangunahan mo yung sitwasyon kahit kaya mo naman. So, you need to relax. You need to let go and surrender yung mga bagay na ino-overthink mo, kinokontrol, pinapuwersa, to the point na hindi ka na nag-enjoy sa mga bagay-bagay, naapektuhan na yung kapayapaan at peace of mind mo because of this. Importante tayong lumaban sa buhay, but at the same time, partnerin natin na kung kailan tayo kakalma at kung kailan natin hahayaang umandar yung sitwasyon on its natural way kaysa pangunahan siya lagi. Okay? You need to relax. I-surrender mo kay God yung mga dasal mo so that it will come true. Okay? In the area of what you need, you have the Page of Pentacles. What you need this time, Leo, is to study. Meron ka daw dapat pag-aralan. I don't know why. Meron kang papasukin kasi na bagong trabaho, o negosyo, o pagkakakitaan, or may mga bagay sa buhay mo na, teka, unfamiliar to anong gagawin ko dito? Aralin mo daw. Huwag mo daw isara ang isip mo sa mga nalaman mo na before. Sometimes stock knowledge ay outdated na, no? So, kailangan talaga ikaw ay natututong makibagay sa paligid. Pag-aralan mo, buhisiin mo, magtanong-tanong ka, so that alam mo yung tamang galawan at hindi ka mag-fail moving forward. Okay? Napaka-importante nito. Sabi rin dito, dedication. Yun lang palagi ko naririnig. Kailangan daw maging dedicated ka sa ginagawa mo para makuha mo yung outcome na pinapangarap mo sa kanya. Okay? The Page of Pentacles, yun, tumelapon. You have the Knight of Wands. Yes, Knight of Wands, isugod mo yung mga bagay na yan with passion, with love, with excitement. No? Kasi kapag meron kang aaralin na bago, meron kang bubuting tingin na bago, kung hindi mo na-enjoy yan, hindi mo gagawin yan ng 100% eh. Pero kung nag-enjoy ka sa journey na to, sa proseso na to, sa experience na to, kitang-kita ko na bawat butil, bawat maliit na detalye, na-enjoy mong tignan, na-enjoy mong pag-aralan. At doon mag-uugat yung malinis, maayos, at saka dire-diretsong pag-unlad.
Kasi talagang pinaghandaan eh. At saka sinugod mo, nilaban mo. Nagbigay ka ng effort and affection. Nakita ko rin dito, for some of you, may darating kang good news ha. Para sa ibang Leo to ha, hindi para sa lahat. May darating kang good news, tapos kukunin mo, i-accept mo. Pero baka matakot ka, baka isauli mo ulit sa'yo mo, ay hindi po para sa akin to pala. Ayoko pala dito. So, imbes na umatras ka kaagad at mag-decline ka kaagad o mag-reject ka kaagad ng opportunity, aralin mo daw muna. Okay? Baka makita mo na, ay kaya ko pala to. Okay pala ako dito, sige tuloy po natin. So, bago ka humindi or bago ka tumanggi sa kahit anong grasya, pag-aralan mo daw muna. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Chariot card. Sabi dito, itong drive mo, itong passion mo na idiretso yung mga bagay-bagay, ang talaga nagpapakatatag para sa iyo. Talagang pinipilit mo, sabi mo, akin to, papaniwalaan ko to, ilalaban ko to. If you have that that intuition na alam mong this is for you, you can move forward with this. Okay? Nasa iyo daw ang manibela, no? Nasa iyo ang kalakasan kung aatras ka ba, kung uuwi ka ba o hindi. Kasi nakita ko ito, handang-handa ka na eh. Kung ano man yung gagawin mo, Leo ha, na kailangan mo talagang panindigan at kapitan, ready ka na daw? And the universe is supporting you para makawala ka na dun sa stage ng buhay mo na sobrang hirap, sobrang kayod. Idiretso mo yan, ilarga mo yan, para makita mo na magbago yung emosyon mo about something at ma-appreciate mo na yung advancement na ginagawa mo. Okay? So how are you today, Leo? Saan po kayo magpapasko? Comment down below. Comment down below. Chariot cards being clarified by the Temperance card. Yes, ngayon kailangan talaga natin gumalaw, kumilos, mag-alchemize, no? Pagtiyagaan tong bagong gagawin natin. Alam ko marami kang mga talagang drama or conflict or mga taong nakatingin sa'yo na para bagang kina-question ka nila sa ginagawa mo, pero heto ka eh. Talagang ino-honor mo lang yung nararamdaman mo. At sumusubok ka, tumitibay ka, nagtatyaga ka, no? It's all about patience, kayod, motivation, dedication. Yun ang kailangan mong payabungin this year, this week, para magdire-diretso ang galaw. Okay? In the area of your near future, meron po kayong the Page of Cups. Asahan mo, narinig ko, may magandang surprising news na naghihintay for you. Dahil kinapitan mo, hindi ka nagpadala sa ginagawa nila. Talagang nilaan mo ang lahat ng serbisyo mo, effort mo, time mo dito para mabuo siya. Heto, nakita ko merong unexpected gift na darating para sa'yo. Both cards are telling me may universal gift kang makukuha. At yan ay talagang deserve mo because pinaghirapan mo yan. At naging seryoso ka at napatunayan mo kay universe, kay God na, huy, akin po ito, kayang-kaya ko po itong gawin, hindi ko po ito sasayangin. So, asahan mo, kahit ako hindi ko alam kung ano to, kung ano tong surprises na ito because surprise nga siya. So, asahan mo this week talaga mahugulat ka sa isang magandang balita na talaga magpo-propel sa buhay mo moving forward. Okay? The Page of Cups being clarified by you have the Nine of Wands. Wow, sabi ko nga sa inyo, pinaghirapan mo to. This is something that you really earned, no? Deserve mo to, no? So, dahil nga pagod ka na pero kumakayod ka pa din, hirap ka na pero parang feeling mo, kaya ko pa ba? Okay pa ba ako? Pero hindi ka pa rin sumuko, binigay mo pa rin ang lahat. Here, meron kang blessing na makukuha at mahugulat ka na dumating na yan bigla. So congrats po, i-claim mo to sa iyo to. Unexpected gift from something you worked hard for. That is for you. In your challenge, meron po kayong journey inward and light the darkness. Kailangan daw harapin mo na sa loob-loob mo, Leo, yung mga pilit mong tinatago na kinakahiya mo. Kailangan na yung maliwanagan, kailangan na yung maharap para once and for all, hindi rin makaharang sa buhay mo moving forward. Okay? Kaya kailangan kilalanin mong mabuti ang sarili mo para alam mo yung dapat baguhin, dapat itama, dapat i-renovate sa buhay mo. Okay? In your challenge, meron po kayong the Six of Wands. Six of Wands, nakita ko dito, baka ma-distract ka. Baka mapalingon ka sa kanan, sa kaliwa, maakit ka sa maniningning na mga bagay na yon, maakit ka sa mga matatamis sa salita, bigla kang pumunta doon. So make sure na alam mo yung destination mo, alam mo yung halaga kung bakit mo to sinimulan, alam mo yung halaga kung saan nag-ugat yung pananalig mo sa journey na ito.
Because kung unclear sa isip mo yan, baka malingat ka, madistract ka, sayang to. So, you need to really believe in yourself and eyes on the prize, eyes on the target. Okay? Importante yan. The Six of Wands. Meron ka palang 6 here telling you of reflection. Kailangan natin tumanaw sa nakaraan, Leo, para makita natin kung ano ba talaga yung mga pagkakamali natin na dapat nang tanggalin. Ano yung mga tama natin ginagawa na dapat payabungin at palakihin sa buhay mo. At ano yung mga bagay na waste of time. Kapag na-realize mo kung ano yung mga yan in your reflection, doon lilinis yung andar ng buhay mo. At makikita mo na, ay, para dito pala talaga ako. Ay, para dapat pala ibitawan ko na talaga yan. So, bumubuti lagay, umaandar, gumagaan. Okay? The Six of Wands, the King of Swords. Yes, you need to be decisive. Matalino, maparaan, madisiplina. No? Hindi ka pwedeng mawala sa dapat na magandang ruta. King of Swords, kailangan daw pairalin mo ang utak mo, Leo, para matumbok mo na tong goal na to. Kasi kung hindi ka rin ganun ka sure at paiba-iba ka rin, sayang, baka mapalayo ka pa dun sa journey mo, mapalayo ka pa dun sa outcome. Kaya ngayon, kailangan talaga strategic tayo. Strategize on how to accomplish this. Ano yung mga dapat kong iwasan? Ano yung mga disiplinang dapat kong i-impose para ito'y matumbok ko na? Okay, napaka-importante niyan. Narinig ko rin dito, matutunan mo na kasing tumanggi. Kapag niyaya ka ni kumare, niyaya ka ni pinsan, may biglang inuman, may biglang outing, kung alam mong nakakasira yan sa dapat mong gawin, nakakaharang kumbaga, learn to say no. In a nice way naman, syempre. Pero dapat matuto kang mag-reject, lalo't higit kung alam mong hindi mo kaya. Okay? In your fortune, meron po kayong narrow pathway and answering the call. Wow. Sabi dito, sundin mo yung tawag sa'yo, pakinggan mo yung mga dapat mong gawin, huwag mong i-ignore. Mararamdaman mo yan na parang, okay, siguro nga time na to para kumilos ako. Time na to para gumalaw-galaw ako. Ganyan. And then, magdahan-dahan lang because mas magandang nagpaplano ka ng madahan para mas tama ang bawat hakbang. Okay? Napaka-importante niyan. In your fortune, meron po kayong the Six of Cups. Nakita ko dito, grand detour ito, Leo. Kung nanggaling ka sa medyo mahirap, panahon na talaga para mag-transform ka at binibigyan ka ng basbas ni God para i-maneuver ang life mo. Siguro nanggaling ka sa painful past, painful experience, inakala mo hanggang dito ka lang, akala mo forever na to, pero hindi eh. May regalo sa iyo si God, sabi niya, binibigyan ka ta ng chance, binibigyan ka ta ng opportunity, gamitin mo ng tama. Okay? So, ito yung panahon na talagang triumph over obstacles. Nanggaling ka sa pain, nanggaling ka sa bigat, pero may tagumpay kang makukuha this time. Opportunity, clarity, moving forward. Talaga namang the universe is supporting you on this. Kaya huwag mo sayangin yung pagkakataon. Okay? The Six of Cups being clarified by the Seven of Pentacles. Wow. Meron ka daw hinihintay na ma-harvest o hinihintay na magbunga. Yun daw ang swerteng aantabayanan mo this time. Meron kang pinagtsatsagaan, pinipilahan, minsan naubos na ang pasensya mo, minsan parang ayaw mo na, uuwi na ako, suko na ako. Pero merong plot twist eh. May plot twist si God eh. Yung mga hinihintay magbunga, biglang boom. Magbubunga na siya at talagang ito yung kakapitan mo para talagang lumayo na sa past at magdire-diretso na sa bagong andar. Okay? For example, OFW ka, DH ka, tapos yung past mo naiwanan mo sa bahay sa Pilipinas yung mga anak. Sabi mo, babalik na ako. Kailangan nilang mag-college, di ba? So, kailangan mo talaga makaipon ng malaki. So, may hinihintay kang maganap, sabi mo, sana kunin na ako ng gantong amo, sana pataasin ang sweldo ko kasi kung hindi tataas ang sweldo ko, uwi na lang ako, hanap ulit ako ng iba. Example lang to, example lang. Pero biglang boom, may nagbunga, merong malaking sweldo o kadi kaya may tumanggap sa'yo ng iba pang amo, no? At yun yung sumagot sa mga past mong iniisip na parang, okay, now I understand. Dahil nagbunga ito, ready na ako talaga sa tahakin tong life ko now and moving forward. Okay? Na parang ganun yung sinasabi ko sa inyo. So, i-claim mo to, Leo, it will be yours. In the area of your divine messages, meron po kayong luck is on your side. Wow, claim this. Napakaswerte mo daw this time. Nasa tabi mo ngayon ang swerte. Congrats po.
You also have surrender to the divine. Yes, sabi ko nga sa inyo, kailangan talaga i-surrender mo na lang kay God, itaas mo sa Kanya, idulog mo sa Kanya, huwag mo masyadong pahirapan ang sarili mo. But at the same time, kailangan mo maging matapang para lumaban, para kumilos. Okay? Pagbalansehin natin yung nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Very good. Okay? In your divine messages, meron po kayong the Three of Pentacles. Si Three of Pentacles, sinasabi ng yung spirit guides, makipagtulungan ka daw sa ibang tao. Hindi mo daw to kaya mag-isa. Especially in your transformation. Marami kang dapat asikasuhin, buting-tingin. Baka naman pwede kang tulungan ni pinsan, ni kapatid, ni anak, no? So, wag mong pasanin ang mundo mag-isa. If you are actually doing something, mas makabubuti na marami kayo kasi mas bibilis, mas gagaan. At baka mamaya, mas makahanap ka pa ng better option dahil sa isang katrabaho mo na mas mahusay. Halimbawa, no? So, don't close your world. Open up so that you will see the best help na pwedeng mo makuha in life. Okay? The Three of Pentacles being clarified by yun, the Hanged Man. Yes, para walang delay, para walang hinto, para walang pag-aantala, kailangan talaga natin makipagtulungan. Yun lang ang tanging paraan this time, Leo, to make things work and to end things, no? Para matapos at magkaroon ka na ng paglarga, makipagtulungan ka na sa iba, magtanong-tanong ka na, umarkila ka na, let them gather their power to help you para ito'y matapos na at wala nang delay, okay? Ang outcome mo ito, but first bigyan mo na kita ng fortune cards, Leo. You have dog barking, advice from a friend. O meron daw po kayong payo mula sa isang kaibigan. Pakinggan mo to, maaaring makatulong sa'yo. You have bridge, successfully overcoming a problem. Wow, claim mo to. Successfully daw ma-overcome mo ng problema mo this time. Claim it, claim it, claim it. It will be yours. You also have heart, love, deep affection, and caring. Yes, gamitin mo daw ang pag-ibig sa bawat bagay o o mga bagay na ginagawa mo this week para bumalik din yung tamang pag-iibig sa'yo pabalik. Okay? Panahon daw to para maglaan tayo ng passion, effort, love para sa mga bagay na alam nating importante para magbunga din to in return sa atin. You also have carrot, opportunity or windfall. Wow, i-claim mo to. Meron ka daw opportunity or windfall this time. Congrats, congrats, congrats. Ang outcome ni Leo for December 22 to 28, the Judgment card. Talagang pagising mo ito. Answering the call. Magkatabi pa man din. No? Meron ka daw kasing iniiwasan, meron kang ina-avoid na bagay. And ito na yung panahon, Leo, para tanggapin na yan. May kumakatok sa pintuan mo at pinipilit kang gawin yung isang bagay. Sabi sa'yo, try mo lang, Leo, try mo lang. O kaya, ganito kaya gawin mo. No? O kaya meron ka naramdaman na parang gusto mong gawin yung isang bagay. That is God's call for you. Na isurrender mo sa Kanya yung control sa buhay, hayaan mo siyang magdikta sa'yo ng mga dapat mong gawin, and then fight, sugod, laban. Gagawin mo to, no? That is your spiritual awakening. So, gamitin mo na mabuti yung spiritual mong power para malaman mo yung, kung ano yung mga bagay na pinaparating sa'yo ni God na mga mensahe. So, nakita ko dito renewed life, renewed energy. Pagkatapos mo ma-defend itong posisyon mo at talaga namang mag-detour, magkaroon ng plot twist para sa buhay mo, heto ka na. Living a new life, a new Leo life. Okay? Clarify natin siya. The Judgment cards being clarified by the Ace of Wands. Yes, new life, new beginning. Dahil may mga na-realize ka na, may mga sinagot ka ng mga calls, text, chat, email, or pasintabi sa paligid, no? Dahil inaksyonan mo to, talagang pupunta ka na talaga sa bagong buhay mo. Tingnan mo sila. Di ba parang nakalibing sila sa box pero bumangon sila. At talaga namang nakinig sila sa tawag ng Diyos. At talaga sabi nila, yes, susundin ko na lang po yung sabi nyo. Yes po, isa sa buhay ko po yung plano mo para sa akin. Boom! Talagang nagkaroon ka ng bagong direksyon ng buhay mo. Much better, much bigger, mas okay. So ngayon, pag meron ka malaking idea or meron ka mga magagandang mga plano, kailangan talaga nakikinig ka muna sa paligid mo para alam mo kung balanse at talaga namang ito yung magka-transform sa life mo moving forward. Okay? So, wow, Leo, this is your December 22 to 28. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Spirit Guides, for the clarity and the answers na dapat malaman ng mga Leo this time. Saan po kayo nakaresonate? Comment po kayo sa baba at babasahin ko po yan. Okay po? Thank you again for watching hanggang dulo, Leo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.